Ang itatanong ko, ito'y nauukulo doon sa pare na nakaraan ng taon na ito, nakikita ko sa TV. Ang isang pare ay nagpakasal. Ngayon, sa kanilang sinumpahang tungkulin, sa Bawal. simbahang Katoliko, bawal. Ito bang ginawa nila pagsisinungaling sa batas ng Diyos? Meron po ba tayong mababasa sa Biblia? Unang-una, pinupuri ko pa nga yung pare na yun na nagpakasal eh. Kasi sa Pampanga, may kilala akong pare, wala ngang ikinasal, pero 5 anak sa 3 babae. Kasi patago-tago eh. Mas gusto ko lang pinupuri ko na itong, talagang hinarap niya na kahit magalit sa kanya mga Katolikong kapwa niya pare, kesa naman mamuhay ka ng patali-talikod, patratraidor. Kasi hindi ka makapamuhay ng may asawa. Bawal po kasi talaga sa pare ang mag-asawa. Yan po ay hindi batas ng Diyos. Batas po yan ito. Dito sa isang libro ng mga pare, The Question Box by Conway, ito po yung librong Katoliko, ang sabi dito, the earliest law enforcing celibacy was passed by the Council of Elvira, Canon 33 in Spain, in the year 300 AD. Bishops, priests, and deacons were to be deposed if they lived with their wives and begot children after their ordination. A similar decree was enacted by a Roman council under Pope Siricius in 384 AD, who wrote letters to Spain and Africa insisting upon its observance. A few years later, Pope Innocent I, 402 AD, wrote similar letters to Bishop Victricius of Rouen and Exuperius of Toulouse. By the time of Leo the Great, 440 AD, the law of clerical celibacy was obligatory throughout the West. So mga kapatid, yung pagbabawal ng pagpapakasal o pag-aasawa ng pare ay pinairal po yan kauna-unahan nung taong 300 taon, 300 AD. Yun po'y sa Elvira, sa nung Canon 33. Ang nagpairal pong unang-una niyan, si Pope Siricius, pagkatapos si Pope Innocent I, at saka si Pope Leo the Great. Yan ang mga papa na umubliga sa mga pare na walang pwedeng mag-asawa. Sila po ay itinitiwalag pag nabuhay silang may asawa. Kaya batas talaga ng Katoliko o ng mga papa sa Roma na ang mga pare wag mag-asawa. Ang dahilan niyang ganito. Pagka po kasi nag-asawa at nagkaanak, magkakaroon ng kahati ang mana sa simbahang Katoliko. Ngayon, para ang kayamanan ng simbahang Katoliko, walang magmamana, kundi mananatiling intact. Mamanahin ang susunod na papa, at susunod pa, at susunod pa, at susunod pa, bawal mag-asawa ang obispo, arsobispo, at ang pare. Kasi nasa batas po, na pag nagkaasawa ka at nagkaanak, yung kayamanan mahahati dun sa mga anak mo. Hindi malulugi ang Iglesia Katolika, hindi yayaman. Gusto nilang magpayaman, kaya bawal lang mag-asawa. Ngayon, kaya sabi ko sa inyo, yung pare na nag-asawa kamakailan at nagpakasal pa sa kapwa niya pare, hanga ako ron. Matibay ang loob nun. Hindi nabubuhay yun sa pagkukunwari. Talagang wala ko silang kasalanan. Hindi, may kasalanan din sila dahil nagpari sila eh. Ganun mo ba yun? Oo.